Kagabi ho, nagbigay ako ng recollection sa social media tungkol sa 4 na tula ni Prophet Isaiah tungkol sa tinatawag kong ang mahiwagang nagdurusang lingkod. Kung di pa ninyo napapanood at kung may panahon kayo at naghahanap ng reflection para sa Semana Santa, nakapost pa po siya sa Facebook account ng Diocese of Caloocan. Ang tinutukoy ko ay 4 na tula na hindi kailanman pinapalitan o binabago sa mga pagbasa taon-taon tuwing Holy Week. Yung unang tula, binabasa ito tuwing Holy Monday, galing kay Isaiah chapter 42, 1-7. Ang pangalawa, binabasa naman kapag Holy Tuesday, Isaiah 49, verses 1-6. Ang pang-apat ay babasahin sa Biyernes Santo, Isaiah 53, 1-12. At ang binasa ngayong first reading ay yung pangatlong tula ni Prophet Isaiah. Binabasa yon taon-taon kapag Holy Wednesday. Itong 4 na tula na ito ang naging pundasyon ng pagsusumikap ng mga unang alagad na mabigyan ng kahulugan ang pagdurusa at kamatayan sa krus ni Jesus Nazareno kahit wala siyang kasalanan. Hindi na parusa o pagsubok ang tingin sa pagdurusa sa mga panulat na ito ng propetang Isaiah, kundi isang kakaibang paraan ng pagliligtas. Ang tawag ay redemptive suffering o pagdurusang tumutubos. Sanay tayo sa mga kwento ng mga superheroes. At kadalasan, mga kwento ito ng pagliligtas. Ang superhero may nililigtas. Usually, mamamagitan ng superhero para hindi mapahamak yung ililigtas niya. Pero siya mismo, hindi rin napapahamak. Dito kakaiba ang paraan ni Jesus sa mga superheroes. Ibang paraan na naunawaan ng mga unang Kristiyano bilang katuparan ng paraan ng pagliligtas nitong nasa tula na mahiwagang lingkod. May kapalit ang kaligtasan ng inililigtas. Ano yung kapalit? Ang pagkapahamak ng nagliligtas. Ang tawag natin sa ganito sa Tagalog ay pagtubos. May nangutang, meron kang pinrenda, hindi mo mabawi yon, kundi mo babayaran o tutubusin. Pantubos. At ang pantubos ng nagliligtas, sariling buhay niya. Magpahanggang ngayon, parang itong napakahirap intindihin o tanggapin tungkol sa paraang Kristiyano. Malinaw na malinaw ito, lalo na sa konteksto ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Walang gustong magpaubaya, walang ibig magbigay para sa Amerika. Kung susunod ang Iran sa 15 kondisyon na dinidiman ni President Trump, titigil daw nila ang giyera. Para sa Iran,
Sila yung inatake at ang pag-atake nila ay ganti. Kaya sinara din nila ang Strait of Hormuz. Gumaganti lang daw sila sa pag-ataking ginawa ng Israel at Amerika sa kanila. Titigil lang sila at bubuksan muli ang Strait of Hormuz kung aamin daw ang Amerika at Israel sa pagkakamali nila. Kung pagbabayaran daw nila ang dinulot na perwisyo ng giyerang sinimulan nila. Palagay nyo ba, aamin sila ng pagkakamali? 3 relihiyon ang kasangkot sa giyerang ito. Mga Hudyo sa Israel, mga Kristiyano, lalo na sa Amerika, at mga Muslim sa Middle East, na kung tutuusin, ay pare-pareho ang pinagmulan. Kaya tinatawag silang the Abrahamic faiths. Bakit? Sila'y 3 pananampalatayang nagmula daw kay Abraham. Pero kakaiba ang tinig ni Pope Leo nitong mga nagdaang araw. Pinakadiin-diin niya, hindi pwedeng gamitin ang relihiyon bilang justification para sa giyera. Paglapastangan daw sa ngalan ng Diyos ang paggamit sa Diyos bilang justification sa giyera. Ang sabi pa niya, ang panalangin ng mga taong walang makitang ibang solusyon sa mga hidwaan, kundi giyera. Ang panalangin nila hindi pakikinggan ng Diyos. Dahil may bahid ng dugo ang mga kamay nila. Ayon kay San Juan, batay sa kanyang kwento ng pasyon, mulat daw si Jesus sa mga nangyayari at mangyayari pa sa kanya. Pero kahit alam niya ang haharapin niya, hindi siya umatras, nanindigan pa rin siya. Alam niya na ipagkakanulo siya. Alam niya na ipapaaresto siya. At alam niyang papatawan siya ng parusang bitay. Pero hindi siya umalma o lumaban. Hindi rin niya pinayagan ang mga alagad niya na gumamit ng armas para ipagtanggol ang sarili. Tama si St. Paul sa pangaral niya sa mga Kristiyano sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ang sabi niya, idalangin ninyo sa Diyos na pagpalain niya pati na rin ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain niyo sila imbes na sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makipagluksa kayo sa mga nagluluksa. Huwag gagantihan kailanman ng masama ang masama. Sa halip, talunin ninyo ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan.